Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. 8 bilyong pisong halaga ng ayuda sinimulang ipamahagi ng gobyerno para sa mahigit 42,000 barangay sa bansa. Ugnayan ng Pilipinas at Holy See, paiigtingin para maisulong ang proteksyon ng mga migranteng manggagawa. PNP iniimbestigahan ang koneksyon ng iligal na pagbebenta ng produktong petrolyo o paihi scheme sa Laguna at Navotas sa mas malaking sindikato. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Sinimulan na ng gobyerno ang pamamahagi ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 8 bilyong piso para sa tinatayang 42,000 barangay sa buong bansa. Ito'y bilang tugon sa epekto ng gulo sa Middle East sa ekonomiya. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Huwebes ang pamamahagi ng ayuda sa mga barangay sa Pilar, Bataan. Sila ay mga benepisyaryo ng bawat barangay makinabang program kung saan makakatanggap sila ng 200,000 piso para pondohan ang kanilang mga programa. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, gagamitin ang kalahati ng perang ito bilang pambili ng mga gamit na kailangan ng barangay tulad ng ilaw, patrol vehicle, CCTV at generator. Kalahati naman ito ay mapupunta sa pag-aaral ng mga graduating na estudyante ng kolehiyo na kulang ang panggastos. Ayon pa kay Recto, nagtutulungan ang Office of the President at Liga ng mga barangay para mapabilis ang pamamahagi ng ayuda. Inaasahang matatapos ang pamimigay ng pondo bago mag-Hunyo. Umaasa si Pangulong Marcos na patuloy na lalalim ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Holy See ang tumatayong pamahalaan ng Vatican City at ng Simbahang Katolika. Kasunod ito ng selebrasyon na ika-75 anibersaryo ng diplomatikong ugnayan ng Holy See at Pilipinas na ginanap sa Intramuros sa Maynila noong Miyerkules. Hangad ng Pangulo na makuha ang kooperasyon ng Holy See para isulong ang karapatan ng mga migranteng manggagawa sa pamamagitan ng Global Compact for Safe, Orderly, and Regular Migration. Ito ang balangkas para sa pandaigdigang migration na nakatuon sa pagtataguyod ng karapatang pantao. Binigyan diin ni Marcos ang papel ng mga Pilipino sa pagtupad ng misyon ng simbahan, gayon din ang hirap ng mga manggagawang nangingibang bansa para sa kanilang mga pamilya. Sinabi niyang ginagabayan ang Pilipinas ng turo ng simbahan kaugnay ng pagtataguyod ng dignidad at karapatan ng mga manggagawa at marginalized sector. Nagpasalamat ang Presidente sa suporta ng Vatican sa mga hakbang ng Pilipinas tungo sa kapayapaan. Umaasa ang Pangulo na magiging magkatuwang ang Holy See at Pilipinas sa pagharap sa mga hamon na lokal at pandaigdigan. Iniimbestigahan ng Philippine National Police or PNP ang posibleng koneksyon ng iligal na bentahan ng produktong petrolyo o paihi scheme sa Laguna at Navotas sa mas malaking sindikato. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., maaaring magbigay linaw ang nangyaring kaso sa Laguna kung ang mga iligal na aktibidad doon ay konektado sa mas malaki pang operasyon.
Naaktuhan ng otoridad nito lang Miyerkules ang 6 na tao na naglilipat, naghahalo at nagbebenta ng mga produktong langis sa loob ng isang compound sa San Pablo City, Laguna. Nakumpiska sa mga ito ang isang oil tanker na naglalaman ng 500 litro ng fuel, storage tanks, electric pumps, mga hose at mga container. Noong Martes naman, nahuli ng kapulisan ang 9 na individual at nakumpiska ang nasa 65,000 na litro ng diesel sa Navotas Fishport Complex sa Navotas City. Patuloy ang ahensya sa ginagawang cross-matching sa mga suspect upang malaman ang pinagkukunan ng mga recycled oil at kung saan ito ipinagbibili. At sa balitang pangkalakalan, inulunsad ng Association of Southeast Asian Nations at ng Asian Development Bank ang $25 million Regional Connectivity Fund or RCF upang pabilisin ang investment sa mga power grid at suportahan ang access sa abot-kayang kuryente. Popondohan ng RCF ang mga cross-border energy project na maghahatid ng mas matatag na sistema ng kuryente para sa mga komunidad sa rehiyon. Kabilang dito ang mga feasibility study, engineering design, financial structuring at safeguards assessment. Susuportahan din ng pondo ang mga gawaing konektado sa policy advice, regulatory improvements, capacity building at pagbibigayan ng mga kaalaman para mapaunlad ang ASEAN Power Grid. Magmumula ang inisyal na pondo sa mga bansang Australia, Canada, European Union, Germany at United Kingdom. Samantala, inilunsad ng Duty Free Philippines Corporation ang isang malakihang weekend sale ngayong Abril kung saan hanggang 20% ang maaaring matipid. Makikibahagi dito ang mga duty-free store na matatagpuan sa Ninoy Aquino International Airport Terminals 1, 2, 3, Fiesta Mall at Lux Duty Free. Bukod sa discount, tampok din sa Travel Fest, a Summer Special 2026 campaign, ang iba't ibang in-store promotion tulad ng gift with purchase offer sa mga piling terminal sa Mactan Cebu International Airport. Sa ilalim naman ng Duty Free Philippines Travel Fest Summer Raffle, may tsansa ang mga customer na may minimum purchase na $150 sa isang araw at minimum of $250 naman sa mga piling fashion brands na manalo ng overnight stay sa mga partner hotel ng Duty Free. Kabilang dito ang Clark Hilton Sun Valley Resort, Vivere Hotel and Resorts, Azure, Amari The Inn at El Nido, Parque España Residence Hotel, and Taal Vista Hotel. Bilang ahensya sa ilalim ng Department of Tourism, parte ang weekend sale ng hakbang ng Duty Free upang palakasin ang airport retail ngayong tag-init. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.